Dizon Resort. Yan, ipasyal ko na kayo. Pero bukas, papasyal ko uli kayo rito at manunod tayo ng off-road. Well, okay na, puno na? Okay, sige, ngayon puno na. Balik na kami ni Joel. Brad, isang napakagandang tanghali po sa atin lahat. Oras na ng kainan, kaya lang hindi tayo makakain dahil ito nga, nagkakarga tayo ng tubig ngayon dahil ngayong araw na ito ginawa yung poso daw sa kinukuhaan natin. Akala natin mga Sunday pa or Monday. Kaya dito na kami ni Joel kumuha. Dito nga sa Dizon Resort. Ayan, ganda ng resort ka rito. Napapasyal ko kayo mga kabrad. So ito mga kabrad, habang nag-aantay tayong mapuno yung mga drum, ito yung resort ng ating boss na si Idonia. Ayan. Ayan yung kanyang pool. Ayan. Yung space niya, yung may grass. Tapos ito yung kanyang pavilion. Ito. Ayan. So ito yung mga tinira namin noon, mga ginawa namin. Itong resort ni Doña Luding. Dizon, ito. Ito yung kabuuan ng kanyang pavilion. Ayan. Kaya kung nais nyong magpakakalma o mag-relax dito sa Dizon Resort. Ayan. Ganda yung resort nila rito, tsaka malamig. Kasi dito ang kinainaman dito, maraming puno. Ayan o. Ito yung kanyang parking lot. Ayan. Malawag yan, meron pa doon. Doon sa may kabila. Tapos ayan, mga mahogany, maraming puno rito, may nara. Ayan. May mga Indian tree. Ito yung kanyang farm park na children playground. Ayan. Ito. Ito yung kanyang ang tawag dito, may chocolate hills. Ito kaya lang, tatlo na lang yung chocolate hills dito. Tatlo na lang. Ito yung kanyang playground para sa mga bata. So, slide. So ito yung monkey business. Siso. Monkey bar pala. Ayan. Ito yung mga ginawa natin noon mga kabrad. Mga una natin ginawa na resort. Ayan. Ito. Diba, maganda, maliwalas, saka napuno, malamig. Ayan. So dito kami ngayon kumukuha ni Joel ng tubig. Temporary habang hindi pa tapos yung poso ng ating kaibigan doon, si Boss George. Kaya dito muna kumukuha ng tubig. Deep well din to. Ito, pinupuno namin ni Joel. Tapos, itatsagain natin to mga kabrad. Hanggang sa matapos yung poso ni Bossing na yan. So, ganda ng resort niya rito. Puno. Kaya kung nais nyo mag-relax, dito, magandang mag-relax dito. Ayan o. Diba? Ito, maganda rito, maliwalas. Parang pinaka-view deck niya. Mini view deck. So, yan, jacuzzi niya. Ayan. Jacuzzi. Ito yung kanyang pinagawa no na design. Ganda oh. Diba? Napakaganda. Tsaka yung kanyang heart. Pag may mga Valentine, ayun, pwede mag-picture-picture.
Ito kanyang jacuzzi. Ito. Yan mga kabrad, ang ganda. Nakaka-relax. Tapos dito naman yung kanyang mini view deck. Ayan. Ito, papasok ka rito. Ito. Pag nandito ka, tanaw mo yung mga naliligo dyan. Ayan. Ayan. Kaya napaka-relaxing. Tapos yung likod nila, ayun, bukas may magaganap na off-road. Tingnan natin yung setup ng off-road para bukas. Bukas para makita nyo rin, ipapasyal ko kayo bukas dyan sa off-road. Kasi magpe-fiesta rito sa GIS. Ito pa, ito yung space niya. So itong bus na yan, may mga room din yan. Kaya lang di tayo makapasok na kalak. Tara, puntahan natin yung setup ng off-road. Ito yung setup ng racetrack ng off-road para bukas yan. Anto, Mil, bubuksan nyo ito bukas. Gabo. Dapat maglagay siyang tindahan dito. Yun. Ang gandang pwesto rito. Tropa natin. Yan yung katiwala dito ni Donya sa resort. So ayan niya mga kabrad, bukas may magaganap ditong off-road. Hanggang ano, Emil to? Sa is, every 7, 4, 5, 6, 3 days. Ayan, ganda rito. Doon ang entrada niyan, doon sa bypass. Ayan. Yung may pumapasok na sasakyan na yan. Yan. Bukas pa naman pero nakaprepare na yung mga yan. Ayun na yung mga panlaban nila. Ayan, nakasakay sa forward. Meron pa rito eh. Ayos to Mila, parang Tamiya lang ano. Ang ganda yun. Kulay green na yan. Ayan, ganda yan. So ayan bukas. Makikita natin yan bukas. Pag-aanapan dito sa Dizon Resort. Sa likod. Magkakaroon ng off-road. Ito yung back niya. Ayan. Ito pa room yan. Mga room yan. Itong ano to, ang mga bawat kwarto rin yan, yung bus na yan, na ginawang kwarto. Tingnan natin kung mapapasok natin yan. Kasusi pala yun. Ito yung likod. Kaya maluwag ang ano rito talaga. Maluwag yung space ni Dizon Resort. Yan, ipasyal ko na kayo. Pero bukas, papasyal ko uli kayo rito at manunod tayo ng off-road. Well, okay na, puno na? Okay, sige, ngayon puno na. Balik na kami ni Joel. Ito mga kabrad yung karokton ng off-road area. Ito yung pinaka-racetrack nila. Tapos papunta dun sa malapit sa ating mini farm. Mali yung drum. Siya siguro. So ayan, na mapapansin nyo, ayan yung kanilang banderitas. So ayan yung mga truck na piniprepare nila. Kaya hanggang dyan yung hangganan mga kabrad ng off-road bukas. Yung mini farm lang naman natin, ayun. Naman malapit. Kaya bukas mga kabrad, kasama namin kayong manood ng off-road dito sa Talisay Street, Cariapay, San Jose del Monte, Bulacan. Doon na tayo, mababa muna natin. So yung mga kabrad, kumain muna kami ni Joel. Ayan, kumain muna kami. Nagpasa na tanghalian. Nakakot pa kami ng tubig. Ito, kasabay namin kumakain yung ating mga alaga.
Tapos na kami mga kabrad kumain ni Joel. Ayan, ito naman, uunti-untiin lang ito ni Joel yung tubig. Tapos mamaya, re-rest back ulit tayo. 4 na container na tubig ang ating ano ngayon. Meron naman tayo nahiram na, ayun nga, yung parang drum na malaki na yon, lagayan ng tubig. Dito na lang natin siguro ilalagay muna sa baba. Saka muna natin yung ating mga alaga. So, awang-awa ako dahil nasanay sila sa lagi may tubig. Tapos ngayon, ito ang mga nito, meron silang ano dun yung drinker, kaya lang walang laman. Sabi ko kay Joel, lagyan na lang ng laman yung mga gulong. Lagyan na lang yan ng tubig dyan. Susunod, ito naman mga kabradadari natin. Tapos balutin na lang natin well ng plastic para pinakatakip, diba? So, sanay pa naman sila ng may tubig lagi. Kaya lang ngayon, sana nga okay lang sila. Lalo na ito ating mga buntis. Hindi na ako nag-worry sa kanila yung ating mga buntis na to. Uso pa naman ngayon ng heat stroke sa mga manok. Ayan, ganyan yung tubig nila. Akala mo maraming dahon pero lumot. Oo. Diba? Lumot. Sa flooring mo na lang mo ibuhos na. Para hindi sila mainitan. Yun ang isa sa mga kahirapan mga kabrad sa mga pag-livestock ang ano mo. Pag may mga ganyang pagkakataon na nawala ng tubig, yun kailangan preparado. Talagang ganun. So sige, babalik na naman ulit tayo mamaya. Punta na tayo dito sa ano. Balik tayo kasi alauna na. Balik tayo sa site. Well, punta na ako doon ha. Sige. Ayan na lang. Ayan nga mga kabrad, isang napagandang hapon ngayon. Ito, nalagyan na natin ng tubig yung ating mga drum. At bukas kukuha ulit tayo ng panibago. Kasi wala si Joel pang linis ng ating mga kulungan. Kahirap ng ganito mga kabrad pag walang tubig. Bagay, yung ating mga ano naman, mga inahin, yung mga wet feeding yung ginawa ni Joel. Ito kasi mga kabrad ito, mga anak na kasi ito. Rapid na yung anak. Malapit na. Konting taste na lang. Wala ka na. Dito kasi mga kabrad, malapit na itong mga anak eh. Linggo na lang inaano nito. Kaya kung makikita nyo yung kanyang tiyan halos sumayad na dun sa sa flooring. Pero ito ang alam ko mauuna itong putik dahil ito yung unang nabulog. Ito itong putik natin. Yan, nagkaroon pa tayo ng problema sa tubig. Pagka ganitong hapon, paggabi, wala nang problema dahil hindi mainit, hindi sila ano sa tubig. Pero ang nakakapag-alala sa kanila, yung pag ano, yung katirikan ng araw. Diyan ako nang problema. Pero
Survive din yung mga yan, mga kabrad. Ayan mga kabrad, isang punong-puno tayo ng mga pagsubok ngayong araw na to sa ating mga alaga dahil yun nga, dahil sa tubig na namang problema tayo. Dahil yung, at alam niyo naman, ang mga livestock hindi pwedeng matuyan sa tubig. Kaya yun nga, ginawa namin ng paraan. Dahil paano yun, siyempre nakakahiya din doon sa ating pinagkakapitan ng tubig. Nataon pa talaga na ganito. Pero gagawa natin ng paraan. Sabi nga, habang ikaw ay nabibigyan ng problema, tsak na dumarating naman ang solusyon. Kaya fight lang mga kabrad. Kaya muli, maraming salamat. God bless po sa ating lahat.